Paano mo ipaparamdam ang pag-ibig sa isang taong ang tanging naririnig ay katahimikan? Ako si Lyra, isang violinist na nabubuhay sa mundo ng musika. At siya naman si Soren Villafuerte, ang bilyonaryong CEO na kinakatakutan ng lahat. Sabi nila, wala siyang puso. Sabi nila, suplado siya at walang pakialam sa mundo. Pero ang hindi nila alam, hindi siya suplado. Hindi lang niya sila naririnig. Sa loob ng 7 taon, sinarado ni Soren ang mundo niya sa isang tahimik na bilanggo. Pero sa isang hindi inaasahang pagkakataon, ang musika ng biolin ko ang bumasag ng pader na itinayo niya. Gusto niyo bang malaman kung paano napaamo ng isang hamak na musikera ang bilyonaryong hindi makarinig? At kung anong sakripisyo ang handa kong gawin para lang maibalik ang tunog sa kanyang mundo? Makinig kayo, dahil ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa pandinig, kundi tungkol sa pakikinig gamit ang puso. Sabi nila, ang Villafuerte Tower daw ang pinakamataas na gusali sa Makati. Pero para sa akin, isa itong higanting kabaong. Napakatahimik, napakalamig. Ako si Lyra, isang hamak na violinist na rumarakit sa mga events para mabuhay ang lola ko. Isang gabi, kinuha ako ng isang agency. Private performance daw para sa isang napaka-importanting tao. Pagpasok ko sa penthouse, nakita ko siya, si Soren Villafuerte. Nakatayo sa harap ng glass window, nakatingin sa mga ilaw ng lungsod. Napakagwapo, mare! Matangkad, malapad ang balikat at parang gawa sa marmol ang muka. Sinimulan ko ang pagtugtog. Inubos ko ang emosyon ko sa bawat kaskas ng arko sa kwerdas. Pero alam niyo ang nakakainsulto? Hindi siya lumingon, hindi siya gumalaw. Para akong tumutugtog sa harap ng isang rebulto. Sabi ko na nga ba, bulong ko sa sarili ko. Totoo ang chismis. Ang bilyonaryong ito, walang puso. Bingi sa ganda ng musika. Pero hindi ko alam, literal pala ang sinabi ko. Natapos ang pagtugtog ko pero hindi man lang siya pumalakpak. Inilapag ko ang violin ko at lumapit sa kanya para magpaalam. "Sir, tapos na po ako," sabi ko. Hindi siya sumagot. "Sir?" Nilakasan ko pa ang boses ko. Bigla siyang humarap at doon ko nakita ang gulat sa kanyang mga mata. Parang nahuli ko siyang may ginagawa. May mabilis siyang itinago sa bulsa niya. Isang maliit na device makulay balat. Pero bago niya na itago yun, nakita ko ang isang manipis na wire na nakakabit sa likod ng tainga niya. Doon ako napanganga. "Bingi po kayo?" Diretsahang tanong ko. Biglang nagbago ang mukha niya. Naging matalim ang titig niya at hinawakan niya ako ng mahigpit sa braso. "Hindi ka dapat nandito. Umalis ka. At kapag may pinagsabihan ka tungkol sa nakita mo, sisiguraduhin kong hindi ka na makakatugtog kahit kailan." Imbis na matakot, bumalik ako kinabukasan. Ewan ko ba, mare, parang may kung anong humihila sa akin sa lalaking yun. Hinarang ako ng security pero nagpumilit ako. Nung makaharap ko ulit si Soren, inilabas ko ang violin ko. Hinawakan ko ang kamay niya at idinikit ko sa katawan ng violin. Nagulat siya, akala niya sasaktan ko siya. Sabi ko, "Sir, hindi niyo man naririnig ang tunog, mararamdaman niyo naman ang boses nito." Sinimulan ko ang pagtugtog ng isang mabagal na kanta. Nakita ko kung paano nanginig ang mga daliri niya. Ang mga mata niyang dati ay parang yelo, biglang lumambot. Doon ko nalaman, uhaw siya sa koneksyon. Uhaw siya na may makaunawa sa katahimikan niya. Soren's voice, whispering. Nararamdaman ko, parang may kuryenteng dumadaloy sa puso ko.
Sa sandaring yon, alam kong hindi na siya ang bilyonaryong kinatatakutan, kundi isang lalaking nawawala sa sariling niyang mundo. Doon nagsimula ang aming sikretong pagtatagpo. Naging music teacher niya ako. Pero ang totoo, tinuturuan ko siyang basahin ang labi ko. Mahal kita. Sabi ko habang dahan-dahang binibigkas ang bawat letra. Tumingin siya sa labi ko, seryosong seryoso. Mahal kita? Bigla akong namula, Mare. Hindi, practice lang yun, sabi ko agad. Tumawa siya. Isang tawang hindi niya naririnig pero napakasarap pakinggan. Pero sa gitna ng kulitan namin, biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang ex-fiancé niyang si Beatrice, isang babaeng akala mo ay laging nakalunok ng ruler sa sobrang tuwid at taray. Soren, why are you with this street musician and why aren't you wearing your hearing aids? Nakakahiya ka kapag nalaman ng board members na disabled ang CEO nila. Ang sakit ng sinabi ni Beatrice, Mare. Nakita ko kung paano yumuko si Soren. Ang bilyonaryong akala ko ay hari ng mundo, biglang lumiit sa harap ng babaeng dapat ay nagmamahal sa kanya. Pinilit ni Beatrice si Soren na magsuot ng hearing aid kahit halatang nasasaktan ito sa lakas ng feedback ng device. Hindi ako nakatiis. Lumapit ako at tinampal ko ang kamay ni Beatrice. Hindi siya nakakahiya. Ang nakakahiya ay ang taong may pandinig pero hindi marunong makinig sa nararamdaman ng iba. Sigaw ko. Pero nung tinignan ko si Soren, imbis na magpasalamat, itinulak niya ako palayo. Umalis ka na, Laiwa. Tama si Beatrice. Sa mundo ng negosyo, ang kahinaan ay kamatayan. At ikaw ang pinakamalaking kahinaan ko. Doon ko naramdaman, Mare, na mas masakit pa pala ang salitang narinig mo kaysa sa katahimikang kinalakihan niya. Isang linggo ang lumipas simula nung itaboy ako ni Soren. Pero hindi ako papayag na matabas kami sa ganong paraan, Mare. Nabalitaan ko ang tungkol sa charity gala ng mga Villafuerte. Gamit ang lahat ng ipon ko, umarkila ako ng isang eleganting gown at nag-ayos. Pagpasok ko sa ballroom, nakita ko si Soren, nakatuksido, pero ang mga mata niya parang nawawala sa gitna ng maraming tao. Hindi niya sila naririnig, kaya lalo siyang nagmumulang suplado. Nakita ko si Beatrice, kinukutya si Soren sa harap ng ibang investors. Beatrice's voice. See? He can't even answer a simple question. He's a broken CEO. Hindi na ako nakatiis. Kinuha kong violin ko at pumwesto sa stage. Tumugtog ako ng isang napakatapang na kanta. Pagkatapos, kinuha ko ang mic. Ang tunay na kapansanan, sabi ko habang nakatingin kay Beatrice, ay ang pagkakaroon ng pandinig pero walang kakayahang makinig sa puso ng iba. Lumapit ako kay Soren, kinuha ko ang kamay niya at sa harap ng lahat, idinikit ko ulit sa violin ko. Ipinakita ko sa kanilang lahat na hindi niya kailangan ng tainga para maunawaan ang mundo. Sa gabing yun, ako ang naging boses niya. Pagkatapos ng gabing yon, kinausap ako ni Soren. Dinala niya ako sa rooftop. Lyra, may chance na maibalik ang pandinig ko. Isang komplikadong surgery, pero may 50% chance na tuluyan akong mawalan ng pandinig forever. Napayakap ako sa kanya, Mare. Naramdaman ko ang takot niya. Gabi-gabi, hindi ako makatulog. Iniisip ko, paano kung matuloy ang operasyon at hindi maging matagumpay? Paano kung lalong maging tahimik ang mundo niya? Pero sabi ni Soren, gusto niyang marinig ang boses ko. Kahit isang beses lang, kahit yun lang ang huling tunog na maririnig niya sa buhay niya. Mare, ang sakit sa puso. Yung tipong handa siyang isugal ang lahat para lang sa isang I love you na maririnig ng sarili niyang mga tainga.
Gabi bago ang operasyon, nasa ospital kami. Sobrang tahimik ng kwarto. Hinawakan ni Soren ang kamay ko. Hindi siya makapagsalita ng maayos dahil sa sobrang kaba. Kaya kinuha niya ang hintuturo niya at nagsimulang magsulat sa palat ko. Isa-isang letra. M, A, H, A, L, K, I, T, A. Doon ako tuluyang naiyak, Mare. Pinulong ko sa kanya kahit alam kong hindi niya naririnig. Mahal din kita, Soren. Hihintayin ko ang sandaling maririnig mo rin ang sinasabi ko. Hinalikan niya ang noo ko. Sa gabing yon, ang katahimikan ay hindi na naging bilanggo, kundi naging tulay ng aming mga puso. Mare, kung pwede lang ihinto ang oras, ginawa ko na. Pero hindi talaga nawawala ang kontrabida, Mare. Habang nasa operating room si Soren, nalaman ko na ninakaw ni Beatrice ang mga backup records ni Soren para sa malaking board meeting kinabukasan. Gusto niyang palabasin na hindi na kayang mag-function ni Soren bilang CEO para mapatalsik ito at siya ang pumalit. Tumakbo ako sa opisina kahit bawal pumasok. Hinarang ako ng mga guards pero ginamit ko ang galing ko sa boses, kunwari ay emergency. Nahanap ko ang tablet ni Soren pero kailangan ng password. Alam niyo kung ano ang password, Mare? LYRA, violin. Naiyak ako habang nagda-download ng files. Habang si Soren ay lumalaban para sa pandinig niya, ako naman ang lumalaban para sa kumpanya niya. Hindi ko hahayaang mawala ang lahat ng pinaghirapan niya habang wala siyang kalaban-laban. Ito na ang malaking board meeting. Wala pa rin si Soren dahil nagpapagaling sa ospital. Tumayo si Beatrice sa harap ng board. Beatrice. Soren is unfit to lead. He is deaf and now he is incapacitated. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ako, dala ang tablet at ang laptop. Ipinakita ko ang lahat ng records. Pero ang pinaka-highlight, nag-play ako ng video ni Soren na ni-record niya bago ang surgery. Sa video, gumagamit siya ng sign language habang ako ang nagnanarrate sa background. Lyra's voice, strong. Ang pamumuno ay wala sa pandinig kundi sa pananaw. Napahiya si Beatrice sa harap ng lahat. Napatunayan namin na kahit sa katahimikan, may boses si Soren. Pero ang tanong, pagkatapos ng operasyon, makakarinig na ba talaga siya? O tuluyan na siyang mabibini sa mundong ito? Dumating ang sandaling hinihintay ng lahat. Tatanggalin na ang benda sa mga tainga ni Soren. Mare, hindi ako makahinga sa kaba. Nakatingin lang ako sa kanya habang dahan-dahang binubuksan ng doktor ang puting tela. Soren, can you hear me? Katahimikan. 1 segundo, 2, 3, hanggang sa dahan-dahang tumulo ang luha sa mga mata ni Soren. Tumingin siya sa akin, yung tingin na parang ngayon lang niya ako nakilala. Lyra, ang boses mo, ikaw ba yan? Naiyak ako, Mare. Matagumpay ang operasyon. Naririnig na niya ako. Pero sa gitna ng saya, nakita ko sa labas ng pinto si Beatrice at ang mga board members. Narinig ko silang nag-uusap na kailangan ni Soren ng isang asawang ka-level niya ngayon na normal na siya. Naisip ko, Mare, tapos na ang misyon ko. Ako ang nading boses niya sa dilim. Pero sa liwanag, baka hadlang lang ako sa imahe niya bilang CEO. Habang natutulog si Soren sa gabi, iniwan ko ang biolin ko at isang sulat. Umalis ako nang walang paalam. Bumalik ako sa probinsya namin sa Isla Verde. Dito ang tanging naririnig ko ay ang alon ng dagat at ang huni ng mga ibon. Pero Mari, kahit gaano kaganda ang paligid, ang tenga ko laging naghahanap ng boses ni Soren. 1 buwan na ang nakalipas. Sinubukan kong magturo ng biolin sa mga bata sa baryo para makalimot. Iniisip ko, kamusta na kaya siya? Naririnig na kaya niya ang ingay ng trapiko sa Makati?
O baka naman nakalimutan na niya ang boses ng babaeng tumulong sa kanya nung wala siyang marinig. Ang sakit, Mari. Yung akala mo ikaw ang bumasag sa katahimikan niya, pero sa huli, ikaw pala ang maiiwan sa sarili mong katahimikan. Gabi-gabi, tinitingnan ko ang palad ko. Yung palad kung saan niya isinulat ang mahal kita. Kahit anong hugas ko, parang nandun pa rin ang bakas ng mga daliri niya. Isang hapon, habang nagtuturo ako sa tabing dagat, may narinig akong pamilyar na tunog. Isang malakas na speaker mula sa isang malaking barko na papalapit sa isla. Pero hindi ito kanta. Tunog ito ng isang biolin. At Mare, alam ko ang bawat nota nito. Iyon yung kantang tinugtog ko nung gabing hawak ko ang kamay niya. Tumakbo ako sa pampang. Nakita ko ang isang lalaking nakatayo sa dulo ng yate. Nakataksido pa rin siya sa gitna ng init ng araw. Lira! Akala mo bang makakatakas ka sa akin dahil lang nakakarinig na ako? Ngayong naririnig ko na ang buong mundo, ang boses mo pa rin ang tanging hinahanap ko. Bumaba si Soren at lumunsong sa tubig. Hindi alintana kung mabasa ang mamahalin niyang sapatos. Mare, sa harap ng mga mangingisda at mga batang tinuturuan ko, lumuhod ang bilyonaryong CEO sa buhanginan. Hinawakan niya ang dalawang kamay ko. Lyra, akala mo ba kailangan ko ng normal na asawa para maging maayos ang kumpanya? I don't care about the board. Nung wala akong marinig, ikaw ang nagparamdam sa akin na buhay ako. Ngayong nakakarinig na ako, ayaw kong makinig sa iba kundi sa iyo lang. Napaiyak ako, Mare. Tinanong ko siya, Soren, paano mo ako nahanap? Ngumiti siya, yung ngiting abot hanggang tainga. Sabi niya, hinanap ko ang boses na nangligtas sa akin sa board meeting at hinanap ko ang tunog ng bayolin na laging tumutugtog sa panaginip ko. Inilabas niya ang isang singsing. Hindi na niya isinulat sa palad ko ang tanong niya. Sinabi na niya ito ng malakas, malinaw at puno ng pagmamahal. Lyra, will you be the music of my life? Forever? Ang kasal namin ay hindi sa isang mamahaling hotel, kundi sa mismong Villa Fuerte Tower kung saan kami unang nagkita. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ito kabaong ng katahimikan. Punong-puno ito ng musika at tawanan. At heto ang pinaka-shocking na part, Mare. Nung oras na ng vows, si Soren ang humawak ng biolin. Hindi siya marunong tumugtog, pero sinubukan niya ang isang simpleng nota. Pagkatapos, kinuha niya ang mic at kumanta siya. Hindi perpekto ang boses niya, medyo garalgal pa dahil bago pa lang siyang nakakapagsalita ng mahaba. Pero para sa akin, yun ang pinakamagandang kanta sa buong mundo. At sinabi ni Sorens, I can hear the world now, but my favorite sound will always be your heartbeat against mine. Doon nagtatapos ang kwento namin. Ang bilyonaryong bingi at ang musikerang bumasag sa katahimikan niya. Sabay naming hinarap ang mundo, hindi lang gamit ang aming mga tainga, kundi gamit ang aming mga puso na tumitibok sa iisang simponya. Thank you for listening.